So, isang malakas pong palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Ngayong umaga po ay darako tayo sa salita ng ating Panginoon. Ang ating pong teksto ay matatagpuan po sa aklat ng Philippians chapter 4, verses 4 up to 7. Nais ko pong basahin sa New International Version. Rejoice in the Lord always. I will see it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Mula po sa talatang ito, nais ko pong bigyan ng paksa ang mensahe ng Panginoon, the peace of God. Ang kapayapaan ng Panginoon. Hindi po lingid sa atin ang nangyayari ngayon sa buong mundo na nagkakaroon ng tinatawag nilang fuel crisis, na kung saan ay marami na hong mga gasoline stations na nagsara at halos nagdoble ang presyo ng iba't ibang produkto ng petrolyo at marami na rin pong nagpapanik na baka hindi daw magtagal lahat ay tataas na at sinasabi nila na na-cancel na rin po yung mga ibang flights at yung mga ibang international flights, yung mga ibang aircrafts ay nagkuhan na rin sila ng kanilang mga eroplanong pinapalipad sa bawat destinasyon. Nag-limit na rin po sila dahil nga po sa taas ng petrolyo at sa hirap ng supply. Kaya kung titingnan po natin, ang dami na hong umaalma, ang dami na hong umaaray, at ang dami na rin hong nagkakaroon ng mga stress, nagkakaroon ng mga struggles, at nagkakaroon ng anxiety o pangamba, panganib sa kanilang mga buhay. But sa atin pong talata na atin pong binasa, ay ipinakita po dito yung bawat hakbang upang sa ganon ay patuloy tayong makaranas ng kapayapaan ng ating Panginoon, bagamat nagkakaroon ng mga ganitong problema, ganitong sitwasyon sa ating bansa, o hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo because of war ng Iran at saka Israel at the United States of America. At dito po makikita po natin na habang si Apostol Pablo ay nasa loob ng kulungan, sinulatan pa rin niya yung mga mananampalataya sa Filipos na punong-puno ng kagalakan ang puso ni Pablo, punong-puno ng kapayapaan ng kanyang puso, na sulatan ang mga mananampalataya sa iglesia ng Filipos upang sa ganon ay encourage niya sila na sila ay matutong magpakatatag at matutong maranasan yung kapayapaan ng Panginoon sa kanilang mabuhay. So kung titingnan po natin yung buhay ni kapatid na Pablo, bagamat siya nasa loob ng kulungan, pero wala sa kanya yung anxiety, wala sa kanya yung panganib, wala sa kanya yung pangamba, kundi ang sabi ng Biblia, punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng kapayapaan ng kanyang puso at kaisipan. Why? Kasi nakita niya at nalaman niya at nagawa niya at ginagawa niya yung mga hakbang na upang maranasan ang kapayapaan ng Panginoon na siya namang ibinabahagi niya ngayon sa mga mananampalataya sa Iglesia ng Filipos, at hindi lamang para sa mga mananampalataya sa Iglesia ng Filipos, kundi sa bawat mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo sa panahon natin ngayon at sa mga susunod pa pong mananampalataya sa ating mahal na Panginoon. At bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, dapat lagi po nating tandaan na dapat lagi nating nararanasan ang kapayapaan ng Diyos sa ating mga buhay.
Yung sa patuto kanina ni Nanay Elena, bagamat ang daming problema, pero hindi niya iniisip yun dahil mas malaki ang Diyos, problema nila yon. Hayaan mo na problemahin nila yon yung kanilang problema at ibigay lang natin sa Panginoon ang bawat sitwasyon. Amen. Ang tanong dito is, papaano tayo magkakaroon o papaano natin mararanasan ang kapayapaan ng Panginoon? Na sa gitna ng mga crisis na nararanasan ng buong mundo, ng ating bansa, sa gitna ng mga napakaraming problema, sa gitna ng napakaraming mga alalahanin sa buhay, paano natin mararanasan ang kapayapaan ng Panginoon? Sa umaga pong ito ay nais ko pong ibigay sa inyo the 4 biblical pathway to have peace of God. Yung 4 na biblical na daan upang magkaroon tayo o maranasan natin ang kapayapaan ng Panginoon. Number 1, sa verse 4, ang sabi po dito, rejoice in the Lord always. I say it again, or I will say it again, rejoice. Para maranasan po natin ang kapayapaan ng Panginoon sa ating buhay, we must rejoice consistently. Kinakailangang magalak tayo ng tuloy-tuloy. Hindi yung occasional, hindi yung moody, but tuloy-tuloy yung kagalakan. Joy is rooted in Christ, not circumstances. Ang kagalakan ay nakaugat sa ating Panginoong si Kristo, hindi sa mga sirkumstansya ng ating mga buhay. Na kapag maganda yung nangyayari sa buhay mo, galak na galak ka. Pero kapag may mga problema ka, may mga pagsubok ka, nakakaranas ka ng crisis, lungkot ka, nawawala yung kagalakan. But ang sabi ng Biblia, para magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso at sa ating isipan, sa ating buhay, ang sabi ni kapatid na Pablo, we must rejoice consistently. Yung sinabi niya dito na rejoice in the Lord always, yung sinabi niyang always, it means in good times and in bad. Kailangang matuto tayong magalak. In good times and in bad times, ang sabi ng Biblia, we must rejoice always in the Lord. Rejoicing shifts our focus from problems to God. Kapag natututo tayong magkaroon ng kagalakan sa ating puso, anumang problema, anumang pagsubok, anumang kahirapan, anumang crisis ang maranasan mo sa iyong buhay, hindi ka nakafocus doon, kundi nakafocus ka sa maaring gawin ng Panginoon. Nakafocus ka sa Diyos na may lalang ng lahat ng bagay. Nakafocus ka sa Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Nakafocus ka sa Diyos na yung pinanampalatayanan, na kapag nakafocus ka doon sa ating Panginoon, yung mga problemang yan, yung mga pagsubok na yan, yung mga sirkumstansyang yan na nangyayari sa iyong buhay, mapapalitan ng kagalakan sa iyong puso kasi alam mo, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Simulan po natin sa bawat araw ng ating buhay na matutong magpasalamat lagi sa Panginoon. At kapag nagkakaroon tayo ng pasasalamat lagi sa Panginoon, even in hardship ng ating buhay, mapagpasalamat yung puso mo, then doon mo mararanasan ang kapayapaan ng Diyos sa puso mo, ang kapayapaan ng Diyos sa iyong isipan. Napakahalaga po na maranasan po natin yung kapayapaan ng Panginoon sa ating puso at sa ating isipan. Na hindi ibig sabihin na kapag meron kang peace of God, hindi ibig sabihin na kapag nagagalak ka consistently sa Panginoon, hindi ka na makakaranas ng problema.
Hindi ka na makakaranas ng pagsubok. Hindi ka na makakaranas ng mga hardship sa buhay. Hindi po ibig sabihin nun. Ang ibig pong sabihin, kapag ikaw ay nagagalak consistently, kapag mayroon kang kapayapaan ng Diyos sa iyong puso at sa iyong isipan, kahit may problema ka, kahit may pagsubok ka, kahit may kahirapan ka, kahit may crisis kang nararanasan, hindi ka nangangamba, hindi ka nag-aalala, kasi alam mo na may Diyos na handang tumulong, alam mo na hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon. Pangalawa po, na biblical na daan para ikaw ay tayo ay magkaroon ng kapayapaan ng Diyos. Sa verse 5, ang sabi po dito, let your gentleness be evident to all. The Lord is near. We must live graciously. Mamuhay tayo ng may kaamuan. Mamuhay tayo ng may kabutihan. A gentleness shows spiritual maturity. Kapag mayroon kang kaamuan sa iyong puso, sa iyong buhay, ipinapakita ang iyong maturidad. Sa ibang version, sa ibang salin, kabaitan. One of the fruit of the Holy Spirit is gentleness. Because our God is gentle and the Holy Spirit is gentle. Ang ibig sabihin, we must be patient with difficult people. Di ba minsan nakaka-encounter tayo ng mga tao na parang ang kulit, ang hirap umintindi kahit anong paliwanag mo, hindi niya maintindihan. Yung sinasabi mo, na kahit anong paliwanag mo, sarado ang kanyang isipan, maging patient po tayo doon. Na huwag natin silang aawayin. So we must reflect Christ in your tone and behavior. Sa pamamagitan ng pananalita, sa pamamagitan ng ating mga pag-ugali, maipakita yung larawan ng ating Panginoong Jesucristo. Na mamuhay tayo na wala kang tatapakang karapatan, mamuhay tayo na wala kang tatapakang tao, ibig sabihin wala kang sinasaktang tao, wala kang sinisiraang tao, wala kang minawasak na buhay ng isang tao, we must live graciously. Hayaan mo lang na kapag ikaw ay siniraan, hayaan mo lang na kapag ikaw ay pinagwikaan ng hindi magaganda, hayaan mo lang kapag ikaw ay pinagwikaan ng hindi, ng mga masasakit, hayaan lamang po natin yon. We must live graciously. Pakita pa rin natin sa kanila that we have Christ in our lives. Pangatlo, para magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso at isipan, we must pray specifically. Ano pong sabi ng ating pong binasa sa verse 6? Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving. Ang sabi po dito, present your requests to God. Minsan tayo po ay nananalangin sa Panginoon. But sometimes, oftentimes, yung panalangin po natin hindi nagiging specific. Ano pong sabi ng Biblia? Ihayag mo sa Panginoon ang iyong kahilingan. Napakaganda yung sinabi ni kapatid na Pablo, do not be anxious about anything. Huwag kayong magulumihanan sa lahat ng bagay. Ngunit sa bawat sitwasyon, ang sabi niya, iparating ninyo sa Panginoon. Sabihin ninyo sa Diyos kung ano ang inyong kailangan. Tinuturuan tayo ng Biblia na sa pananalangin po natin, we must be specific.
Ano bang kailangan mo? Yun ang sabihin mo sa Panginoon. Kung kailangan mo ng pera, magkano yung kailangan mo? Specific. Yun ang sinasabi ng Biblia. Be specific. Yung pananalangin paghingi natin sa Panginoon. At ang sabi niya dito, do not be anxious. Why? Because anxiety decreases when prayer increases. Kapag tayo po ay nananalangin, kapag nagiging specific yung ating pananalangin sa Panginoon, yung anxiety po natin, yung pangamba po natin, yung pagkagulumihanan po natin sa lahat ng bagay sa ating mga pangangailangan, biglang bumababa. Kasi napapataas ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Lagi po nating tandaan that God invites us to bring everything to Him. Inanyayahan tayo ng Panginoon na dalhin natin sa Kanya ang lahat ng bagay. Kapag sinabi nating prayer, meron pong threefold pattern ng prayer. Yung una is prayer, ibig sabihin, pag nananalangin ka, there is a relationship. Meron tayong relationship sa Diyos, kaya tayo nananalangin sa Kanya. Yung sinabi niya dito, petition, let your petition known to God, yung kahilingan mo, request, and then thanksgiving. Kailangang matuto tayong magpasalamat sa Panginoon. Mga kapatid, sa umagang ito, we must replace worry with prayer immediately. We must keep prayer, we must keep a prayer list and thank God regularly. Sa dami natin ng kahilingan, yung mga kahilingan mo sa Panginoon, subukan mong gumawa ng prayer list. At yun yung mga specific na panalangin mo sa Panginoon. At sa prayer list na yan, halimbawa, 1 to 20, ilista mo dyan, my prayer list. 1 to 20, sabihin mo dyan, ano yung kahilingan mo. Example, 1 to 20 yung naisulat mo. At sa bawat panalangin mong yan, sa bawat prayer list mo na yan, don't stop praying until the answer comes. Huwag mong titigilan na ipapanalangin sa Panginoon. Huwag mong titigilan na dadalhin sa Panginoon yung mga nilista mong prayer list mo. Then, saka mo titingnan kung saan yung mga prayer list mo ang tinugon ng Panginoon. Para sabihin mo, masabi mo na ang Diyos ay tumutugon ng panalangin. Minsan kasi hindi natin nare-recognize na tinugon pala ng Panginoon ang kahilingan mo kasi wala tayong naging prayer list. Nakalimutan na natin. Pero dito in-encourage tayo ng salita ng Panginoon. We must keep a prayer list and thank God regularly. Na sa bawat panalangin mo, sa bawat prayer list mo na nalista, simulan mong pasalamatan ng Panginoon dahil tinugon ng Diyos ang mga panalangin mong yan, ang mga kahilingan mong yan na inilalapit mo sa Kanya. So we must replace worry with prayer immediately. Sa ating pananalangin, uulitin ko po, we must pray specifically. Be specific in your prayer. Ano ba yung gusto mo? Ano ba yung gusto mong tugunin sa iyo ng Panginoon? Ano ba yung pangangailangan mo? Kapatid, specific mo sa Panginoon. Hindi mo sabing, Lord, kailangan ko ng pera. Lord, itong pangangailangan ko, we need financial. Magkano yung kailangan mong financial? Maging specific ka sa ating Panginoon. Upang sa ganon, doon mo makikita, mararanasan ng Diyos
tumutugon sa bawat panalangin. Pang-apat at ang panghuli, para tayo magkaroon ng kapayapaan sa ating puso at isipan. Sa verse 7, ang sabi po dito, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. We must rest securely. Ibig sabihin, makakapagpahinga ka ng may katiyakan. Kapag inilapit mo na sa Panginoon ang lahat ng nasa prayer list mo, ang lahat ng situation mo in good and bad times, kapag inilapit mo sa Panginoon, pasalamatan mo ang Diyos, then mamuhay ka ng may katiyakan. Kapag ipinasa kamay na natin ng Panginoon ang isang bagay, ang isang sitwasyon, huwag ka nang mag-alala, huwag ka nang magulumihanan, huwag ka nang mag-isip, because yung inilapit mo sa kamay ng Panginoon, they are all in good hands. Amen. Amen. Hawak na yon ng Panginoon. Ang tinitingnan na lamang ng Panginoon, yung karakter po natin, yung attitude po natin, na bagamat hindi mo pa nakakamtan, bagamat hindi mo pa napapasakamay ang katugunan ng bagay na inilapit mo sa Panginoon, kung matuto ka na at natututo ka ng nagpapasalamat sa Panginoon. At kapag nakita yun ng Diyos, nakita niya yung laman ng ating puso, nakita niya yung laman ng ating isipan na punong-puno ng pagpapasalamat ng ating puso, punong-puno ng pagpapasalamat yung ating isipan, then yung bagay na ipinasakamay mo sa Panginoon, sasagutin ng Panginoon. God's peace is supernatural. Ibig sabihin, beyond our understanding. Napakahirap unawain. Yung kapayapaan ng Panginoon, kakaiba doon sa kapayapaan na inialay ng mundo. Yung kapayapaang nararanasan ng mundo, temporary lamang po yan. Lahat ng tao gusto ng kapayapaan. But, iba po yung peace ng ating Panginoon na dapat lagi po nating nararanasan. Yung peace ng Panginoon, God's peace is protective. Yung kapayapaan ng Panginoon ay binabantayan niya ang ating puso at ang ating isipan. Bakit niya kailangan bantayan? Para hindi na muling mangamba, para hindi na muling mag-isip ng mga negatibong bagay, para hindi na ulit mag-worry sa ating Panginoon. Kasi alam mo na merong Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. So napakahalaga yung kapayapaan ng Panginoon. God's peace is protected and God's peace is relational. May kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa umaga pong ito, mga kapatid, we must trust God even without answers. Na sa tingin mo, ang tagal mo nang pinapanalangin ng isang bagay na hanggang ngayon, hindi mo pa nakakamit yung katugunan, kabsat, kapatid sa Panginoon, always trust God. Lagi nating pagtiwalaan ang Panginoon. Bagamat sa ngayon, hindi mo pa nakakamtan yung ipinapanalangin mo sa Panginoon. Sige lang, manalangin ka lang ng manalangin. Pagtiwalaan mo lagi ang Panginoon. We must allow His peace to roll in our life.
Hayaan po natin, payagan po natin ng kapayapaan ng Panginoon ang siyang maghari sa ating puso at sa ating isipan. Kung ang mundo nais niya na magkaroon ng kapayapaan, marami hong nananalangin na nawa matigil na ang digmaan ng Iran, Israel, at US para magkaroon daw ng kapayapaan. Maganda po yung offer. Peace. Pero higit na mas maganda yung ino-offer sa atin ng Panginoon, ang kanyang kapayapaan. Naway maranasan ng bawat mananampalataya, maranasan ng bawat isa sa ating mga puso at sa ating mga isipan. The pathway for peace, napakahalaga po. So we must ibigay natin sa Diyos ang lahat ng bagay. Ano man ang pinangangambahan mo ngayon, ano man ang sitwasyong meron ka ngayon, good times ka ba? Bad times ba ang situation mo ngayon? We must bring it into the hands of the living God. At hayaan po natin na ang Panginoon patuloy na maghari sa ating puso, sa ating isipan. Tayo mong lahat ay tumayo. Hallelujah. Napakahalaga po yung peace of God na nararanasan natin sa ating mga buhay araw-araw. The peace of God, it doesn't mean hindi ka na magkakaroon ng problema. Ang kapayapaan ng Diyos hindi ibig sabihin na hindi ka na magdadanas ng mapagsubok sa buhay. At ang kapayapaan ng Diyos, ang ibig sabihin, dumating man ang problema, dumating man ang pagsubok, dumating man ang crisis sa iyong buhay, hindi ka naguguluhan, hindi ka nag-aalala. You have peace. Dahil alam mo na hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Hallelujah. 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 Panginoon, sa umagang ito, maraming salamat sa inyong masalita. Tunay nga po na kailangan namin ang kapayapaan ng Diyos sa aming mga puso, sa aming mga isipan. Hindi po lingid sa inyong harapan, Panginoon, ang kinakaharap na sitwasyon ng bawat isa. Turuan mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, na matuto naming ipagkatiwala sa inyong lahat ng bagay sa mga buhay. In good times man, in bad times man, Panginoon, matuto naming entrust ito sa iyong makamay. At matuto kami, Panginoon, na laging mapagpasalamat sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng panahon ng aming mga buhay. Holy Spirit, patuloy ka naming inaanyayahan, patuloy ka pong kumilos sa aming mabuhay. Marami pong salamat at sa inyo po na pinagkakatiwalang lahat. Tanggalin po ninyo, pawiin po ninyo, Panginoon, ang mga pangamba, ang mga anxiety sa aming mga puso, sa aming mga buhay, at palitan po ninyo ito ng iyong kapayapaan mula sa oras na ito. Marami pong salamat
Sa inyo pong lahat ng papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang